Ang huling diwata at ang bulong ng kadiliman. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng kabundukan, may batang nagngangalang Amara. Palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina, huwag kang lalapit sa kakahuyan pagsapit ng dilim. Ngunit may bumubulong sa kanyang panaginip, isang malamig na tinig na humihimig ng isang lumang oyay. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Sinundan niya ang tinig hanggang sa madilim na bahagi ng kabubatan, kung saan tumayo ang isang matandang balete. Sa ilalim nito, may isang matandang babae na may maputing buhok at malalalim na mata. Amara, matagal kitang hinintay. Ang matanda ay isang babaylan, at sinabi nitong si Amara ang huling tagapagmana ng diwata. Matagal nang nawala ang mga diwata, ngunit ang kanyang dugo ay may hawak ng kanilang natitirang kapangyarihan. At ngayon, may panganib na nagbabalik, ang Bakunawa, ang halimaw na lumalamon ng buwan. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabago kay Amara. Naramdaman niyang mas lumalakas ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang bulong ng hangin, ang wika ng mga hayop, at ang tinig ng mga anino na nagtatago sa dilim. Ngunit hindi lamang siya ang may alam ng kanyang lihim. Sa likod ng mga puno, may mga matang nagmamasid, mga nilalang ng kadiliman. Gusto nilang makuha ang kanyang kapangyarihan. Lalo na ang aswang, na naniniwalang kung inom sila ng kanyang dugo, magiging kasing lakas sila ng isang diwata. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Amara, napansin niyang wala ng ingay ang paligid. Walang kuliglig, walang ihip ng hangin. At doon niya nakita ang isang pares ng pulang mata sa dilim. Amara, halika rito. Isang boses na malamig at pabulong. Dahan-dahan siyang umatras, pero naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, isang anino, maitim, mahaba ang mga kuko, at may bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Ang dugo mo amin na. Bago pa siya makasigaw, biglang lumundag mula sa itaas ang isang tikbalang, isang malataong nilalang na may ulong kabayo. Sinipa nito ang halimaw at tumakbo sila ni Amara palayo. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang lumaban. Sa tulong ng tikbalang at ng babaylan, natutunan ni Amara ang tunay niyang lakas. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang papalapit na ang pinakamatinding panganib. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang oras ng pagsuko. Sa gitna ng lawa, lumitaw ang Bakunawa, isang dambuhalang ulupong na may pakpak ng paniki, may mga mata na parang nagliliyab. Lumakas ang hangin. Yumugyog ang lupa. Muling lalamunin ng halimaw ang buwan. Sa huling sandali, tumayo si Amara. Ang kanyang katawan ay kumislap ng bughaw na liwanag, at isang mahiwagang bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang iglap, tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. At isang matinding sigaw ang nagpakawala ng liwanag na pumunit sa dilim. Naglaho ang Bakunawa. Naglaho ang mga aswang. Tahimik ang gabi. Ngunit sa hangin, narinig niya ang isang bulong, isang malamig na tinig na parang nagmula sa kailaliman ng lupa. Hindi mo kami kayang takasan, Amara. At alam niyang hindi pa tapos ang laban.